May mga pangalan na mas masarap ibaon sa limot. May mga kwentong kapag binuksan mo, parang nagbukas ka ng isang pinto na hindi mo na kayang isara. Ang kwentong maririnig niyo ngayon ay ibinahagi ni Pauline. Hindi niya ito totoong pangalan at ang pinsan niya na biktima sa kwentong ito ay tatawagin din nating Pauline para sa kanilang proteksyon. Ito ay patungkol sa isang madilim na karanasan noong taong 2018 sa loob ng pader ng Intramuros. Isang karanasan na hanggang ngayon, tuwing 2:00 ng madaling araw, ay nagpapabangon pa rin sa kanya ng may malamig na pawis at kaba sa dibdib. Ito ang kwento ni Magdalena. Pakinggan natin. Ako si Pauline. Galing ako sa isang maliit na probinsya sa Visayas. Noong 2018, lumuwas ako ng Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Alam niyo naman ang pangarap ng bawat taga-probinsya, ang makatapos sa Maynila at makatulong sa pamilya. Doon ako tumira sa luma at medyo abandonadong bahay ng lola ko sa boundary ng Intramuros. Ang bahay na iyon ay parang isang relic ng nakaraan. Gawa sa kahoy ang ikalawang palapag at kapag naglalakad ka, maririnig mo ang bawat huni ng sahig na parang may nagrereklamo sa bawat hakbang mo. Kasama ko doon ang pinsan kong si Johnny na 12 anyos pa lang noon at ang isa ko pang pinsan na nursing student na si Pauline. Si Pauline ang paborito ng pamilya. Maganda, matalino at napakatahimik. Nursing student siya sa isa sa mga sikat na universidad sa loob ng Intramuros. Walang kabarka-barkada, wala ring kahit anong bisita. Ang buhay niya ay umiikot lang sa pag-aaral, simbahan at ang pag-aalaga kay lola. Pero alam nyo, sa likod ng mga tahimik na mukha, madalas ay may nagtatagong unos. Isang gabi, bandang 7:00, habang naglalaro kami ni Johnny ng video games sa sala, biglang lumabas si Pauline mula sa kanyang kwarto. Halos malaglag ang pangako nang makita ko siya. Hindi siya ang pinsan na nakasanayan ko. Naka-full makeup ito, matingkad na pula ang kanyang lipstick, makapal ang eyeliner, at nagsuot siya ng isang fitted na dress na hindi niya kailanman isinuot dati. At amoy na amoy ko rin ang pabango niya. Isang matamis pero nakakahilong amoy ng rosas. "Kamusta ako?" tanong niya habang tinitignan ang kanyang sarili sa maliit na salamin sa sala. "Ate, parang clown ka naman," biro ni Johnny. Tumawa ako ng bahagya. Pero napatigil ako nang makita ko ang mga mata ni Pauline. Hindi siya tumatawa. Ang mga mata niya ay parang nakatingin sa malayo. Parang may takot na pilit niyang itinatago sa ilalim ng makapal na makeup. "Ayos ka naman, Pau. Pero saan ka pupunta? Gabi na." tanong ko. "Party lang. Gusto ko lang mag-relax. Pagod na ako sa kakaharap sa mga libro eh." Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, may narinig kaming puting van na huminto sa tapat ng bahay. Lumabas ako para ihatid siya sa pinto. At doon sa loob ng van, nakita ko ang 4 na lalaki. Lahat sila ay naka-leather jacket. Sa tindi ng init sa gabi sa Maynila, ay balot na balot ang mga ito. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung bakit ganoon ang mga suot nila. Nang buksan nila ang bintana, sinalubong ako ng isang kakaibang lamig mula sa loob ng van. At ang mga lalaki, hindi silang umingiti. Nakatingin lang sa amin na parang mga lobo na naghihintay ng kanilang biktima.
Sigurado ka ba dito? Bulong ko sa kanya. Ngunit hindi siya sumagot. Naglakad siya palayo at pumasok sa van na hindi man lang lumilingon. Lumipas ang mga ilang oras hanggang sa mag-alas 12 na ng madaling araw. Ngunit hindi pa rin nakakabalik si Pauline. Alas 2 na, wala pa rin. Si Lola ay hindi na mapakali. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang cellphone ni Pauline. Pero the subscriber you are calling cannot be reached lang ang naririnig namin. Hindi ganito ang batang iyon. Umiiyak na sabi ni Lola habang nakaluhod sa harap ng altar. May masamang nangyari. Ramdam ko. Hindi man nga mapakali ang bawat isa sa amin, ay hindi namin maiwasang makatulog na dahil sa antok. Kahit nga puno pa rin ng pag-aalala ang bawat isa sa amin dahil hindi pa nakakauwi ang pinsan ko. Nagising nga ang buong bahay kinabukasan. Mga bandang alas 8 ng umaga, hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa isang malakas na kalabog sa pintuan sa ibaba. Ako nga ang unang bumaba ng mga pagkakataong iyon. At pagbukas ko ng pinto, muntik na akong himatayin sa nakita ko. Nakahiga si Pauline sa semento. Duguan ang kanyang muka, wasak ang kanyang mga damit, at punong-puno ng mga pasa ang kanyang braso at hita. Ang kanyang mga mata, dilat na dilat, pero parang walang buhay. Nakatingin lang siya sa kisame habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi na namin hinintay ang mga pulis at dali-dali namin na isinugod si Pauline sa ospital ng mga sandaling yon. At sa loob nga ng ward, nanatili pa rin siyang tulala. Hindi pa rin ito nagsasalita, ni hindi rin siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa pader na parang may binibilang na hindi namin nakikita. Matapos nga ng mga pangyayaring yon ay halos 3 araw ang lumipas bago tuluyang nakapagsalita si Pauline. Pero hindi ang kwento ng mga lalaki ang sinabi niya. Ang tanging binubulong niya ay, "Patawarin niyo ako. Hindi ko siya gusto. Ayoko sa kanya." Ang buong akala namin ay nababaliw na ito dahil sa traumang tinamo niya ilang araw lang ang nakakalipas. Pero nalaman namin ang katotohanan matapos ang 2 linggo. Buntis si Pauline. Doon nagsimulang gumuho ang lahat. Ang matalinong nursing student, ang paborito ni Lola, ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Hindi na siya kumakain. Nagkukulong lang ito sa loob ng kanyang kwarto. At doon ko narinig ang kantang yon sa unang pagkakataon. Isang gabi na mga bandang alas 3 ng madaling araw, lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Habang dumadaan ako sa tapat ng kwarto ni Pauline, may naririnig akong mahinang himig. "Magda, Lena, ikaw ang aking tanglaw. Sa dilim ng gabi, ikaw ang papatay ng uhaw." Hindi boses ni Pauline ang naririnig ko. Ang boses ay parang boses ng isang matandang babae na may gasgas sa lalamunan. Pero nang silipin ko ang siwang ng pinto ng kwarto, nakita ko si Pauline. Nakaupo siya sa sahig.
Hinahaplos ang kanyang tiyan ng mabilis. Halos nasusugatan na nga niya ang kanyang sarili sa tindi ng pagkakasabunot niya sa kanyang balat. "Pao, okay ka lang ba?" tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Kahit medyo madilim ang kwarto, ay naaaninag ko ang mga mata niya. Hindi na ito ang mga mata ng pinsan ko. Ito ay mga mata na punong-puno ng poot at galit sa batang dinadala niya. "Hindi ko siya anak, Pauline," bulong niya sa akin. "Kampon siya ng kadiliman at dumarating na siya. Dumarating na si Magdalena para kunin siya." Isang linggo makalipas ang gabing yun, muling isinugod si Pauline sa ospital. Dahil sa matinding pagdurugo. Ang mga doktor ay nagtataka. Ang dugo raw ni Pauline ay hindi normal ang kulay. Masyado raw itong maitim na parang langis. Miscarriage ang hatol ng mga doktor. Sabi nila, dahil daw sa matinding stress at trauma, kusa nang nilaglag ng kanyang katawan ang bata. Pero nung gabi ring yun, habang nagbabantay ako sa ward, mga bandang 2:09 AM ng madaling araw, naranasan ko ang hindi ko dapat naranasan. Napakatahimik sa loob ng ward ng mga sandaling yon. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang beeping sound ng monitor. Biglang bumaba ang temperatura sa loob ng kwarto. At nakikita ko na ang sarili kong hininga na mistulang hamog sa lamig. Nang mga sandaling din yon ay napatingin ako kay Pauline. Gising siya ng mga sandaling yon. Nakatingin siya sa kisame. Pero ang kanyang mga mata ay unti-unting gumagalaw pababa. Itinuturo ang paanan ng kanyang kama. Dahan-dahan akong tumingin at sinundan ko ang mga mata ni Pauline at kung saan ang itinuturo nito. Sa dulo ng kama ni Pauline, doon ko nakita ang isang babaeng nakatayo. Nakasuot ito ng isang luma at maduming barot saya na kulay itim. Ang tela ay punong-puno ng mga mantsa at tuyong dugo. Hindi ko maaninag ang mukha ng babaeng yon. Pero halos maaninag ko ang mga mata nito na may mga uod at may itim na likidong tumutulo sa sahig. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Sa isip ko, hindi ito totoo. Gusto kong sumigaw subalit hindi ako makagalaw dahil sa takot at kaba sa nakikita ko. Ang mga kamay nito ay mahaba na may mga kuko na matatalas rin at merong dugo sa kanyang kamay na halos umaabot rin hanggang siko. At maya-maya pa ay unti-unti itong lumapit sa tiyan ni Pauline. Doon ko narinig ang boses niya. Isang boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Akin na ang bunga ng iyong puot. Akin na ang hindi mo gusto." Bumukas ang bibig ni Pauline pero walang lumalabas na sigaw. At doon din ay nakita ko ang babae na itinusok ang kanyang matatalas na kuko sa tiyan ni Pauline. Hindi sa laman, kundi parang sa mismong kaluluwa nito. Nang mga sandaling yun din ay nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako kinabukasan na wala na ang nilalang. Ang sabi ng mga nurse, nagkaroon daw ako ng panic attack. May halong luwag sa dibdib ang pakiramdam ko sa narinig kong yon dahil hindi totoo ang nangyari.
Isip ko pa ay panaginip lang ang lahat. Isang masamang bangungot lamang. Pero pagtingin ko sa sahig sa paanan ng kama ni Pauline, doon ko nakita ang bakas ng tuyong itim na likido. At isang amoy na parang nabubulok na karne at rosas. Muling lumakas ang kabog ng dibdib ko. Natulala akong muli sa nakita ko. Hindi panaginip. Sa kasamaang palad nga ay hindi nagtagal, ay namatay din si Pauline. Ang sabi ng mga doktor, complications. Pero alam ko ang totoo. Kinuha siya ni Magdalena kasama ng bata. Bago nga ilibing si Pauline, ay may nakausap akong isang matandang caretaker sa sementeryo ng Intramuros. Ikinuwento ko ang nakita ko. Natahimik ang matanda at nag-sign of the cross. Si Magdalena, Bulong niya. isang manghihilot noong panahon ng Kastila. Sinasabing nabaliw siya nang mamatay ang sarili niyang anak habang ipinapanganak niya ito. Hindi niya matanggap. Kinarga niya ang bangkay ng kanyang anak ng ilang linggo. Kinakantahan at pinupuntahan ang bawat inang manganganak sa Intramuros. Pero hindi siya tumutulong. Dagdag pa ng matanda. Ang galit niya sa mundo ay naging sumpa. Ang mga inang ayaw sa kanilang dinadala, ang mga inang may puot sa kanilang sinapupunan. Sila ang tinatawag ni Magdalena. Dumarating siya para tulungan silang ilaglag ang bata. Kapag narinig mo siyang humuhuni, ibig sabihin may napili na siyang biktima. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari iyon. At ngayon tuwing dumadaan ako sa Intramuros at nakakakita ako ng mga lumang puno ng mangga o mga abandonadong gusali, hindi ko maiwasang mapatingala. Naaalala ko si Pauline. Naaalala ko ang mga lalaking sumira sa kanya. At higit sa lahat, naaalala ko si Magdalena. May mga pagkakamaling hindi na mababawi. May mga puot na hindi na dapat pinapatagal. Dahil sa mundong ito, hindi lang tayo ang nakikinig. May mga nilalang sa dilim na naghihintay lang ng iyong galit para sila ay makalapit. Kaya kayo bago matulog ngayong gabi, siguraduhin niyo ang inyong nararamdaman. At kung may marinig kayong mahinang kanta mula sa labas ng inyong bintana, Magdalena, ikaw ang aking tanglaw. Huwag na huwag kayong titingin sa paanan ng inyong kama. Dahil baka kanina pa siya nandoon. Hinihintay ka lang maging handa. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Amangilaw Tales. At kung mayroon din kayong kwento ng kababalaghan na nais niyong ibahagi, ay i-email lang sa amangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video at i-share ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat at mag-iingat kayo.